Bago po tayo maupo, pakiyakap po natin, kamayan po natin ang bawat isa. At sabihin po natin, pinagpala akong makasama ka ngayong umaga. I am blessed to have you this morning. Amen. Maraming salamat po sa mga nagbe-birthday. Hallelujah. Ate Yu, happy birthday. At Kuya Gerald, happy birthday. Salamat po sa ating music ministry team. Ngayon si Ate She. Si Ezekiel, birthday ngayon ni Ezekiel. Salamat, Panginoon. Amen. Senior na si Ezekiel, senior. Senior high school. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at natutuwa po kaming makasama kayo ngayong umaga. At unang Sunday para po sa buwan ng September. Tama, no? Buwan ng September. At September na po, ilang ligo lang, Pasko na. Hallelujah. Sasalubong na po tayo sa panibagong taon ng 2026. At may mga nagsasabi po na September 23 daw, rapture na. Kaya po, hallelujah, magsipaganda lang po tayo, hindi natin alam kung kailan. Magandang umaga po sa inyong lahat, natutuwa po kaming makasama po kayo. At sa umaga pong ito, tayo po'y magdiriwang ng ating pong Holy Communion. Praise God, since today is the first Sunday for the month, and every first and every third Sunday of every month, tayo po'y nagse-celebrate ng ating pong Holy Communion. Napaka-significant po sa amin ng Holy Communion at mamaya ay papaalam po natin kung bakit. Salamat sa Panginoon. Sa mga sumusubaybay po sa atin across the globe, sa ating pong global family, sa ating pong global network, magandang umaga po. Nasa anman po kayo sa mga sandaling ito. Hallelujah, pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. Natatanaw ko po si Ate Judy from San Francisco, California is watching us. Hallelujah. Si Kuya Noel, Pastor Noel, Ate Michelle Abuda is watching us from Toronto, Canada. At hallelujah, sila Ate Baby from Japan, Chebaken, Japan. Hallelujah, nandito po sila, sumusubaybay po sa atin. Praise God. At marami pang iba. Hindi ko na po babanggitin yung marami pa. Kung isa-isahin natin, ano po dami nila salamat sa Panginoon. Meron po tayo from South Korea, masugid na taga-subaybay po natin from Taiwan, Hong Kong, Singapore, mga taga-Bahrain, mga taga-Middle East, sa Doha, sa Qatar, sa Caserta, sa Italy, sa Amerika po, sumusubaybay yung aking mga kapatid. At gusto po naming ibalita sa inyo na tuloy-tuloy na po yung gawain natin sa Phoenix, sa Arizona. At halos 2 months na po tayo. At naghahanap na po ng isang magiging official na venue for our church. Salamat sa Panginoon. Pag-pray lang po natin. At marami pang mga mahalagang announcement. So mamaya na po tayo mag-announce ng mga mahalagang activities po natin. At diretso na po tayo para sa ating gawain sa Holy Communion. At salamat sa Panginoon. Gusto ko lamang pong makidalamhati sa pamilya po ni Ate Dory Lombredas. Umuwi na po yung kanyang isa sa mga anak po niya, si Emerson. Sa edad na 47 na pala si Emerson. At bata pa, no? 47 years old. At nung kahapon pumunta po kami doon. Actually, ilang beses po namin nadalaw. Pero kahapon, pagpunta po namin sa Medical City, pag-akyat, pagpasok po namin sa kwarto, ay nag-plot po yung kanyang so pagpasok, pero pinag-pray ko pa po siya kahit dineclare na wala na po. Nagsabi na yung doktor ng condolence. Pero pinag-pray ko pa rin kasi parang buhay pa siya Parang buhay pa siya. Tinipo ko yung mga kamay niya, malamig na po yung ibang parte. Pero mainit pa rin yung bandang ibabaw.
At salamat sa Panginoon na yung mga huling araw po niya, nagpo-pronounce na siya ng si Kristo ay Panginoon, si Kristo ang tagapagligtas. Kaya po, assured po yung kanyang kaligtasan. At the age of 47, liver cancer po. Liver cancer. Kaya, salamat sa Panginoon. Nakakalungkot na nakasama din po natin si Emerson sa gawain ng Panginoon. Pero nagpunta po siya ng Samar. Doon po siya nakapag-asawa, nakapagtayo ng business. Kaya lang talagang hanggang doon na lang po. Salamat sa Panginoon. At kausap ko pa yung mama niya, yung nanay niya, nasa hospital kami. Pero yung dalawang anak po, yung dalawang babae, kausap ko din. Parang mga inaanak ko po yan parang mga anak namin. Sasabihin ko na sana na wala na si Emerson. Pero hindi ko na sinabi. Sabi ko, kayo na bahala sa inyong nanay. At strong naman si nanay, salamat sa Panginoon. So sa inyo pong lahat na may mga pinagdaraanan, magpakatatag lang po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ayan na lang yung pwede nating magawa ma-outlast yung mga seasons ng afflictions, may mga pagsubok, may mga kabigatan. Ang kailangan lang, madaig natin at mapagtagumpayan at malampasan yung mga panahon ng ating mga pagsubok. Salamat sa Panginoon. So magko-communion po tayo at mga seniors, men and women, magko-communion po tayo. But before we proceed to our Holy Communion, punta po tayo sa mensahe ng Panginoon. At ang ibabahagi ko po ngayong umaga ay may kaugnayan sa parang gusto kong iugnay sa mga pangyayaring nangyayari ngayon sa atin Daming ito lang nakaraang mga buwan. Nung Monday po, nag-funeral service kami kay kilala niyo po si Kuya Hil Castro, di ba? Kuya Hil Castro, umuwi na po sa Panginoon. Natulog lang po siya, tapos hindi na po siya nagising. So, nandun po kami nung Monday night para sa huling service. Talagang hindi ko napigilan yung pagluha dahil parang kuya ko po yan si Kuya Hil Matagal kami nagkasama. Kasama po siya sa pagpapioneer ng The Life Giver Church. Kasama ko po sa panahon ng JIL. Nung nagsisimula kami, 1982. Nakakilala ako, 1981. Halos magkasabay kami, 1981. Tapos nagkaroon lang ng separation because of some mga hindi sana inaasahang mga pangyayari. So, nagkahiwa-hiwalay. And after almost 20 years, nabalitaan namin, umuwi na po sa Panginoon. At nagpasalamat naman ako na binigyan ako ng pagkakataon at ibinigay sa akin yung huling gabi para po sa celebration ni Kuya Hil. Sa edad na 83 po, 83 years old. Salamat sa Panginoon. Si Kuya Hil po kasi yung saksi sa mga marami ko pong kasaysayan sa paglilingkod Katulad po yung nagpaalam ako kay Brother Eddie Villanueva ng JIL. That was 1985. Nagpaalam po ako kay Brother Eddie Villanueva ng Friday night. Meron po silang service sa Bunlobo, Kawe, Bulacan ng Friday night. Kwento ko lang po, sandali lang to. Tapos kinabukasan kasi, lilipad na po si Brother Eddie papunta ng Amsterdam para umattend sa Lausanne Convention noong pong 1985. Lausanne 1985. So kailangan ko pong magpaalam, magpapaalam na ako sa JIL. Matagal din po kaming magkakasama sa JIL Pero panahon na para magpaalam. Talagang ganun sa Ecclesiastes chapter 3, may panahon ng pagsasama, may panahon ng paghihiwalay. May panahon ng tayo'y
may kapayapaan, may panahon ng matatag na kaguluhan. Apo, may ganun po. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-ani, may panahon ng pag-aaway nga pero may panahon ng pagpapatawad. So sa lahat ng bagay may panahon. So nagpaalam po ako kay Brother Eddie at sabi ko, tutulong kami sa isang gawain dito po sa Pasig. So paalam na JIL, 1985. Ang saksi ko po si Kuya Hill. Pinaluhod po ako ni Brother Eddie, pinatong yung kamay niya, kasama po si Ate Dory, yung asawa ni Brother Eddie, kasama po yung editor-in-chief, si Detchi Nonan, na ngayon ay Detchi Nonan Mercado. So pinag-pray po ako. Nakaluhod po ako, pinag-pray ako ni Brother Eddie, in-anoint, was ni-release with blessing. So tuwan-tuwa po kami. Saksi ko po si Kuya Hill Castro. Pagkalipas ng 2 linggo, may umalingaw-ngaw na balita na ako daw ang ama ng paghihimagsik sa JIL. I am the father of rebellion. Dahil ako daw ay ang lumika ng... Kasi after sa pag-alis ko po, maraming sumunod Pero may saksi po ako. At saksi ko po si Kuya Hill. Kaya lang, wala na akong saksi ngayon. Patay na Pero siya po ang saksi. At alam ng Diyos ang kasaysayang ito. Pero talagang gano'n, buhay na saksi, buhay na buhay si Brother Eddie. Pagkalipas ng 2 linggo, ako daw ay naghimagsik. Kaya yung mga kwentong ganyan, mga kwentong, pinatatag tayo ng Panginoon dyan Pinatatag tayo ng Panginoon. Kaya ang dami pa naming, hanggang ngayon, ang daming mga samot-saring mga pag-uusig. Pero malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi na panahon para tayo ay panghinaan ng loob. Hindi magpatuloy na lang po. Ilang hininga na lang, dadating na ang Panginoon Kaya kung yung mga tampuhan, hindi na nga panahon ng tampuhan ngayon Kung gusto mong lumipat ng ibang church, hindi na rin panahon na ikaw ay malulungkot, hindi na po panahon ng ngayon Kung saan gustong umattend ng church, malaya naman po Pag-akyat sa langit, hindi naman tatanungin, taga-CCF ka ba? Taga-JCF ka ba? Hindi naman Pagdating sa langit, ang tatanungin, may Kristo ka ba sa puso na tinanggap mong Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Ang mahalaga lang, tuloy-tuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Kung dating magkakasama tayo, naghiwa-hiwalay, talagang ganon. May panahon ng pagsasama, may panahon ng paghihiwalay. Pero sana, wag na tayong mananakit. Maghihiwalay na nga, sasaktan mo pa. Maghihiwalay na nga kung ano-ano pa sasabihin mo. Hindi na ganon sana. Walang ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, walang ganon. Kung saan mo gustong umattend, di umattend ka. Pero wag mo nang magsasabi ka ng masama sa kapwa mo para lang mahikayat mo yung iba. Hindi ganon. Walang ganon. Amen. Hallelujah. Hindi naman kayo pinipigilang umattend ng The Life Giver Church Pwede naman kayong umattend kahit saan. Diba? Malaya po tayo. Wala namang membership, maniwala kayo. Pat sa langit, wala ring membership. Ang mahalaga, pamilya ka ng Diyos. At kung pamilya ka ng Panginoon, hallelujah. Amen. Naapektuhan na naman yung aking abdo. Hallelujah. Amen. So, salamat sa Panginoon. Nakwento ko lang kasi. So, punta na po tayo sa salita ng Panginoon. At sisikapin ko pong maiksi ang mensahe. Kasi isa din yan sa isa din yan sa aking dilema Talaga itong si dilema Usap po natin ang ating mga Bible sa 2 Kings. 2 Kings.
At buksan po natin sa Kabanatang 4. At babasahin ko po yung talatang, 7 talata lang po, 7 talata. Mula talatang 1 hanggang talatang 7. 2 Kings chapter 4, verses 1 hanggang verse 7. Wala ba kayo napapansin? Ganda ng backdrop natin, no? Preparation po yan sa Pasko. Amen. Salamat kay Pastor Hill. Si Pastor Hill po ang designer natin eh. Kaya kung magpapadesign kayo ng mga backdrop, commendable. Pastor Hill, well done. Salamat po. Salamat po. Tinulungan lang namin siya ni Pastor Dante. Ganda, ano po? Kulang pa daw yan eh. Kulang pa po. So, salamat sa Panginoon. Salamat, Pastor Hill. Praise God. Basahin po natin. Siguro po, diretso na natin sa Tagalog kaya. Tagalog. So, basahin na natin sa Tagalog. Ate Che, Tagalog na tayo. 2 Kings 4:1-7. May isang byuda ng asawa ay dating kaanib sa grupo ng mga propeta. Isang araw, humingi siya ng tulong kay Eliseo. Sinabi niya, "Patay na po ang asawa ko na inyong lingkod at alam niyo kung gaano niya iginagalang ang Panginoon. Ngunit ngayon, ang tao po na pinagkakautangan niya ay dumating upang kunin ang 2 kong anak na lalaki at gawing alipin." Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Anong maitutulong ko sa iyo? Sabihin mo sa akin, ano ang mayroong ka sa bahay mo?" Sumagot ang babae, "Wala po, maliban lang sa kaunting langis ng ulibon sa lalagyan." Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang lahat ng kapitbahay mo at manghiram ka ng maraming sisidlan. Pumasok kayo ng mga anak mo sa bahay nyo, isara nyo ang pinto, ibuhos nyo ang langis sa lahat ng sisidlan, itabi mo ang bawat sisidlang napupuno mo." Kaya ginawa ng babae ang iniutos ni Eliseo sa kanya, sinara nila ang pinto ng bahay nila. Pagkatapos dinala sa kanya ng mga anak niya ang mga sisidlan at nilagyan niya ito ng langis. Nang mapuno na ang lahat ng sisidlan, sinabi niya sa isa sa kanyang mga anak, "Bigyan mo pa ako ng sisidlan." Sumagot ang anak niya, "Wala na pong sisidlan." At tumigil na ang pag-agos ng langis. Pumunta ang babae kay Eliseo na lingkod ng Diyos at sinabi niya ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa kanya, "Umalis ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang utang mo." Hallelujah. Pakisabi mo nga sa katabi mo, bayaran mo ang utang mo. Hallelujah. May natitira ka pang sapat na pera na ikabubuhay ninyo ng mga anak mo. Ang sabi po, go sell the oil, pay your debts, you and your sons can live on the rest. Sabi po, go sell the oil, pay your debts, you and your sons can live on the rest. So may the Lord add blessing upon the reading of His Word today. At salamat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, naway sa patnubay at tulong ng Espiritu ng Panginoon ay matapos natin ng maaga at maunawaan natin yung mensahe ng Panginoon. Magbaon tayo ng mga paalala ng kanyang mga salita. Ate Sitas, good morning pala. Sa mga pastor, good morning po pala. Tatay Caleb, good morning po. Parang si tatay ang pinaka-eldest natin dito, no? 87, mag-87 kayo tatay, no? November, mag-87.
Parang si tatay ang may tatanda pa ba kay tatay dito? Wala na, no? Susunod si Tatay Tom, 84. Apo, alam niyo ba, kasama namin, sisigla ng mga natin. Parang di ako makapaniwalang 87, 84. Lalakas pa, no? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya sana'y abutin natin ang mga edad nila. Kaya lang, di na natin sila maaabutan eh. Ako, pinipilit kong abutin, hindi ko abutan. Kada na lang mag-87 ako, mag-88 si tatay. Alam ka. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So magandang umaga po sa inyo. Pag-usapan po natin ang mensahe ng Panginoon. Ano kaugnayan nito sa grace? Ano ba yung kaugnayan sa grasya? Kung meron po mga propeta sa lumang tipan na kinilala bilang propeta ng grace, ay walang iba kung hindi si Prophet Elisha. So si Elisha po is the prophet of grace. Minsan ang tawag sa kanya ay prophet of abundant life. Prophet of abundant life. Parang may iba-ibang taguri, may iba-ibang brand, may iba-ibang label ang iba-ibang mga propeta. Katulad po si Jeremiah, the weeping prophet. Bakit si Jeremiah the weeping prophet? Kasi lagi siyang naglalament. Lagi siyang naglalament. Ibig sabihin, lagi siyang nagluluksa. Lagi siyang umiiyak. So, ang tawag sa kanya, the weeping prophet. Si Elisha po ay tinaguri ang the prophet of grace. Paliwanag po natin. Si Prophet Elijah is considered to be one of the greatest prophet of all, ay si Prophet Elijah. Kasi si Prophet Elijah po yung nagpababa ng apoy mula sa langit para tupukin ang alay o handog ng dambana. So bakit po, introduction lang po ito, maiksing introduction lang, pwede naman nating talakayin sa susunod na mga araw for the sake of time. Si Prophet Elijah po ay pwede nating i-consider na types and shadow or representation ni Jesus Christ as a prophet. Kasi si Prophet Elijah po, kung matatandaan nyo, siya lang yung isa sa dalawa na hindi nakaranas ng physical death kung hindi siya po ay na-rapture. So siya po ay sinundo ng apoy na karwahe at siya po ay dinala sa langit. So hindi po siya nakaranas ng physical death. So yung ascension po ni Elijah has been considered as just like the ascension of the Lord Jesus Christ. So pagkatapos, nag-iwan siya ng mantle, bago nang siya'y umaakyat papataas, may nalalaglag naman mantel o balabal na sinalo naman ni Elisha. Si Elisha ang nakasalo ng balabal ni Elijah. So kung si Jesus Christ ay representation ni Elijah na umakyat sa langit, pero nag-iwan ng balabal at yung balabal ay naging tanda ng kapangyarihan para kay Elisha, hindi kaya si Elisha ay representation ng church at representation ng church age of grace. Si Jesus Christ ay ang naglalarawan kay Elias, umakyat sa langit, umakyat sa langit, nag-iwan ng balabal, at ang balabal na iniwan ay ang naging tanda at representation ng kapangyarihan na nakuha ni Elisha. Kaya nga, getting ahead of my outline, si Elijah, 7 to 8 ang miracles niya. Si Elisha, 14 at hanggang 16 ang kanyang miracle. Kasi po, nang si Elisha ay sinabihan ni Elijah, ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Sabi ni Elisha, bigyan mo ko ng double portion.
bigyan mo ko ng double portion. Sabi ni Elias, ang hirap ng hinihingi mo. Pero sa kabila nito, napakahirap ng hinihingi mo. Double portion. Pero sabi niya, maghintay ka lang. Maghintay ka lang. At naghintay si Elias, si Eliseo, at true enough, pinagkalooban siya ng double portion. At literal na double portion, sapagkat 7 lang yung outstanding miracles ni Elijah, si Elisha, 14 ang outstanding miracle niya. So parang pwede nating i-conclude na talagang binigyan siya ng double portion. Yung dobling kapangyarihan. At yung dobling kapangyarihan, nire-represent ng mantle, ng balabal. Apo, na ipinagkaloob kay Eliseo. So, ulitin natin para malinaw. Si Elias, Elijah, ay ang representation ni Jesus na umakyat sa langit. Pero nang siya'y umakyat sa langit, nag-iwan siya ng balabal na may taglay na kapangyarihan. Si Eliseo ang nakasalo ng balabal na ito. At nang matanggap ni Eliseo ang balabal, ito'y naging hudyat ng kapangyarihan. Hindi kaya si Eliseo ay ang representation ng church, tayo, na nakasalo ng balabal ng kapangyarihan at grasya ng ating Panginoon. At tayo naman ngayon ang magre-represent bilang mga church sa sanlibutan sa panahon ng grasya. Kaya pakisabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay representation ng grace. So tayo po yung kumakatawan sa grasya ng Panginoon. At ang nakasalo po niyan, si Elisha. Kaya si Elisha ay pwede pong ituring na prophet of grace. Kasi siya yung nakasalo ng mantle of grace ni Elijah. So tayo naman, nakasalo ng mantle of grace ng ating Panginoong Yesus. At itong panahon natin ay itinuturing na dispensation of grace. Hindi po ito dispensation of judgment. Pag wala na tayo, saka palang darating yung judgment day. Pero hanggang nandito pa tayo, hallelujah, ang tawag sa panahon natin ay church age o di kaya ay dispensation of grace. Kaya walang paghatol. Walang paghatol. Sa panahon ni Elijah, may paghatol. Pero sa panahon ni Elisha, wala po puro pagpapala. Puro pagpapala. May consequences sa mga maling ginagawa, pero nananaig pa rin ang grasya ng Panginoon. So ituring po natin si Prophet Elisha as the prophet of grace. At isa sa maraming miracle, isa sa 14 na miracles ni Elisha ay ang kasaysayan ng babaeng ito, yung biyuda, yung babaeng balo. So pag-usapan po natin yung babaeng balo. Amen. Alam nyo, mahalaga sa Panginoon ng mga biyuda. Siyempre, kasama na yung mga biyudo. Kaya Ate Sitas, mahalaga kayo sa Panginoon. Yung mga biyuda, sa Life Giver Church, mahalaga po yung mga biyuda. Kaya meron po tayong benevolent ministry para sa mga widow. Meron po tayo, maliit na barya-barya lang, pero biyaya sa mga widow. Yung mga widow talaga na gusto nating mapagpala. So salamat sa Panginoon. Tingnan po natin kung ano po ang sitwasyon ng biyuda sa ating pag-aaral. Ano po ang sitwasyon ng biyuda? Ang biyuda ay balo na. Lalim. Hallelujah. Pag biyuda ba, balo na? Oh, balo yun. So, praise God. Namatay po yung asawa nung babae. At yan ang unang difficult situation niya. Wala na siyang asawa. At lumapit siya kay Eliseo, sabi niya kay Eliseo, yung asawa ko po, lingkod nyo. Lingkod ng Panginoon.
At yung asawa po ninyo, iginagalang ang Panginoon. So parang gustong sabihin ng biyuda, kahit palalingkod ng Panginoon, namamatay din. Kahit palalingkod ng Panginoon, may problema din. Kaya po maniwala kayo, hindi lang kayo may problema. Lahat ng tao may problema. At kasama kami kahit mga lingkod ng Panginoon. Tingnan natin yung sabi ng biyuda. Sabi ng biyuda, may isang biyuda na asawa ng dating kaanib ng grupo ng mga propeta. So ibig sabihin, ang asawa niya, propeta. Propeta. Ang calling ng asawa niya, prophet. Hallelujah, pero namatay din. Kaya maniwala kayo, talagang isa sa katotohanan ng buhay, lahat tayo ay mamamatay. Malibang mag-rapture. Pero lahat tayo magpapaalam sa mundong ibabaw. Maniwala kayo. Ang buhay hindi mananatili magpakilanman sa lupa. Nothing on earth is permanent except the word, the promises of God and God. But everything on earth will change. Everything on earth will evaporate. Lahat ay maglalaho. At tanggapin natin ang katotohanan yan para madaling tanggapin. Para tayo'y gumaling. Nung isang linggo, nag-funeral service kami sa Dasmariñas, Cavite. Isang 44 years old na asawa ng isang pastor natin, umuwi na sa Panginoon. Na-diagnose ng Monday, stage 4, liver cancer. Tuesday na madaling araw, umuwi na sa Panginoon. Ang masakit, bago nalagatan ng hininga, yung pastor natin ay sinabihan, binulungan ng kanyang asawa, huwag ka nang mag-aasawa uli. Tapos huminga ng malalim, patay. Alam niyo kung ilang taon yung pastor natin, Pastor Joel? 43. Ang bilin sa kanya, huwag ka nang mag-aasawa uli. Kaya hanggang ngayon, si Pastor Joel tulala. Naalaala niya yung bilin sa kanya. Hindi na siya Sabi ko, wala nang alam si Ate Bida. Irespeto mo lang yung pagluluksa siguro, pero kung hindi mo matiis, mag-asawa ka. Sabi ni Apostol Pablo, mabuti sana ang ikaw ay manatiling single, pero kung hindi mo kayang pagtiisan ang kalungkutan, better get married. Ako, hanga dun sa mga talagang, kung hindi mo matiis, bilin po, wala kang nilalabag na batas. Kung ang asawa mo'y wala na, malaya ka na. Amen po? Bakit mo ginaganon yung katabi mo? Amen. Hallelujah. Kaya po salamat sa Panginoon. Yan ang dilema ngayon ni Pastor Joel. Pero sabi namin, wag mong lagyan ng hangganan ng plano ng Panginoon. Yung sabi ni Pastor Joel, napakataas po ng standard ni Bida ni Pastora Bida. Wala na akong makikitang katulad niya. Ay kung meron pa. Problema lang kung tatanggapin ka. Yan ang problema. So makatagpo ka nga ng katulad ni Ate Bida, hindi ka naman tatanggapin. Yan ang problema. Ayaw naman sa'yo. So, yung problema po nung byuda, yung asawa niya, kahit lingkod ng Panginoon, namatay na. So, yan ang unang problema niya. Pangalawang problema niya, nag-iwan ng listahan, hindi nang mamanahin.
nag-iwan ng napakahabang listahan ng utang. At sa sobrang bigat ng pagkakautang, walang pwedeng ibayad maliban sa ang dalawang anak ay magpaalipin. Sabi po dito nag-iwan ng napakalaking pagkakautang. Ngunit ngayon, ang asawa ko po ay ang taong pinagkakautangan ng asawa ko ay naniningil. At dahil wala po akong iniwan ng aking asawa sa akin, wala na pong ibebenta, wala namang sabi niya, yung dalawang anak ko ipangbabayad. So, ang sabi po, death of a husband. Number 2, she was left in debt. At Teacher Lisa, meron pala tayong outline. Meron tayong para masundan nila. The creditor has come to take my 2 children to be his slaves. So the creditor has come to take my 2 children to be slaves. At ang laki ng utang. Kaya salamat sa Panginoon na, hallelujah, kayo po, hindi naman malaki yung mga utang ninyo, no? Amen. At praise God. At pwede naman mag-loan sa St. Peter. Habang may panahon pa, mag-St. Peter kayo. Amen. So she was left in debt. At ang sabi po, wala siyang pwedeng ipangbayad. Tingnan, under the law, ang sabi po, wala pong welfare kasi walang maintenance provided in the law for a prophet. Sabi po, no welfare or maintenance was provided in the law for a prophet. So kapag ikaw ay propeta ng Diyos during the time, wala pong SSS, walang SSW, walang ayuda. Maliban kung ikaw ay pare, kasi ang mga pare, merong templo na inaalagaan, kaya merong mga tithes ang mga miyembro nila. So kapag ikaw ay pare, meron ka pang konting aasahan. Pero kapag ikaw ay propeta, na ang ministry mo ay emergency lang, kung kailang katawagin ng Panginoon para magbabala, kung kailang katawagin ng Panginoon para magbigay ng mensahe mula sa Kanya, diyan ka lang gagamitin ng Panginoon as a prophet. Pero ang pare, every week, every day, pwede kang mag-minister to the temple at merong tithes. Kaya nga po may tithes at offering Yan po'y para sa pangangailangan ng templo, sa pangangailangan ng mga pare, ng mga saserdote. Yan po ang purpose ng tithes at ng offering. Noon hanggang ngayon. Kaya lang pag propeta ka, mobile ka, at kung mobile ka, kung saan-saan ka nagpupunta, tapos tinatawag ka lang during a time na merong mensahe. Kaya po, tanggapin natin ang mabigat na kalagayan ng biyuda ng asawa niya kasi hindi pare, ang asawa niya ay propeta. At ang propeta, kapag na-appreciate lang ng mga tao yung ministry mo, bibigyan ka ng love gift. Kung hindi ka pa ma-appreciate ng mga member dahil malimit, pinapagalitan mo, pag propeta ka, pinapagalitan mo yung mga tao, di konti yung makaka-appreciate sa ministry mo. Kaya wala talagang support. Para mabuhay yung pamilya ng propeta, siguro nangungutang siya. Hindi natin alam sa Biblia kung anong dahilan ng kanyang napakalaking pagkakautang. Hindi naman siguro siya nagkakasino ng 3 times a week na tumataya ng 5 million kada taya, na nagpapatalo ng 130 million a month. Hindi naman siya siguro ganyan. Hindi naman siya siguro senador na may 12 billion pork barrel. Na ang relos ay 15 million ang halaga. Parang, amen. Hindi naman siya contractor ng flood control.
sa tindi ng korupsyon, maniwala kayo. Nagkandaiyak si BBBM sa tindi ng korupsyon sa ating bansa. Sukdulan hanggang kalangitan. Ang Pilipinas na ang pinakamayaman sana. Kaya lang, hindi, mga senador na eh. Mga kongreso na eh. Kaya, hallelujah, ako po humingi ng fasting and prayer sa mga pastor. Sabi ko mula ngayon, magpe-pray na tayo, mag-aayuno tayo. Dumami ang mga member na contractor sa The Life Giver Church. Hallelujah. Amen. So under the law, no welfare. Maintenance was provided in the law for a prophet as there was for a priest. He was dependent upon the gifts of those who appreciated this ministry. Siguro kung merong piece of land. So meron pong the Hebrew word for creditor, hallelujah, yung Hebrew word for creditor po signifies, ang sabi po, the Hebrew word for creditor signifies one who exacts what is justly due unto him. He acted within his rights in accordance with the law. Kaya kung may utang ka, kailangan mong bayaran. Otherwise, under the law, kukunin ng mga anak mo para maglingkod sa bukirin. Under the law po yan. So kung meron kang pinagkakautangan under the law, may karapatan silang maningil, at kung wala kang maibayad, under the law, may karapatan silang kunin ang iyong mga anak para magsilbi ng walang bayad hanggang sa mabayaran mo ang iyong pagkakautang. The widow was unable to pay her creditor, and the legal system in Israel would not allow her to declare bankruptcy. Sabi po, sa Israel kasi, during that time, hindi ka pwedeng mag-declare ng bankruptcy. Ngayon, pwedeng mag-declare ng bankruptcy. Sa Amerika, napaka-prevalent po ng pagde-declare ng bankruptcy. Yung sobrang ang dami ng utang mo, di ka na makausap, di ka na makabangon, magdedeklara ka under the law na ikaw ay bankrupt na. At pag ikaw ay napatunayan mong hindi mo kayang magbayad, lahat ng credit card mo, puputuli na yan, at bibigyan ka ng 7 taon na wala kang credit card, hindi ka pwedeng mag-loan, hindi ka pwedeng kumuha ng car loan, house loan, wala kang pwedeng gawing hakbang sa pag-utang hanggang makalampas ang 7 taon na ikaw ay i-declare na malaya na. After 7 years. Tapos kung gusto mo mag-apply ka uli ng panibagong credit card, pwede kang mag-apply uli ng mga loans kung nakatapos ka na ng 7 taon. Ang tawag po dyan, bankruptcy. At sa Amerika, buhay na buhay po yan. Talagang ina-avail nila yung law of bankruptcy. Pero during that time, wala po eh. Actually, wala nga siyang furniture na maibenta, walang property na maibenta. Wala na po, kahit yung mga kasangkapan sa bahay, wala na eh. Unable to pay her debt. Kaya the legal system in Israel would not allow her to declare bankruptcy. She had to give her sons as forced servants to her creditor in order to pay her debts. So yan po ang kasaysayan ng babae. Kaya po napakalalim ng kanyang desperation. Desperation po, wala na. At dahil siya in despair na o desperate yung kanyang situation, ang sabi po, the woman was at its wit's end corner. She had no resources within which to meet her situation. She could not pay her debt. She could not silence the demands of her creditor. And the last thing to do is to give up her sons. And the time has come when she could no longer be together with her sons.
Yan po yung sinasabi, yung kanyang desperate na situation. Kaya po sa kanyang desperation, to cut the long message short, sa kanyang desperation, wala na siyang maisip. Ano po, kumbaga yung which end corner, sandal na sa pader. Which end corner, bawat kanto ng bahay mo, wala na. Bottom rack, kung tawagin, sagad na hanggang sa kailaliman. Yan ang sitwasyon ng babae. At sa kanyang napakabigat na sitwasyon, lumapit siya sa propeta ng Diyos. Siyempre, ang pinakamalapit na pwede mong lapitan, yung lingkod ng Panginoon. Apo, kaya lang nakakalungkot na minsan ang pag-asa natin pupunta na sa lingkod ng Panginoon. Palibasa, yung lingkod ng Panginoon ay ginagamit mightily ng Panginoon. Kadalasan, ang pagtingin at ang pag-asa napupunta na dun sa lingkod ng Panginoon na higit sana mapunta sa Panginoon. Kaya ano man ang sitwasyon natin ngayong umaga, nakasandal na tayo sa pader, wala nang masilungan, sadsad na hanggang sa kailaliman. Kung meron mang lingkod ng Panginoon, salamat. Pero ang una nating hanapin ay ang Panginoon. Higit sa lingkod niya, ang Panginoon. Sapagkat mismong ang lingkod niya ang magdidirekta sa iyo sa Panginoon. Kung sana ang lingkod ganon. Everyone has to point to the one who has the ability to solve our every problem. At siya'y walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Kaya lang, normal as it is, pagka may mga problema tayo, tao kaagad ang naaalala natin. Lingkod. Higit sana sa lingkod ay ang Panginoon. Apo, hindi yung sukdulan na, kung kailang wala na, kung kailang stage 4 na. Kaya alam nyo, yung early detection, maganda po yun eh. Yung ma-detect pa ng maaga. Si Ate Bida daw, kwento ni Pastor Joel, na-detect ng 3 years ago, stage 2 na, 3 years ago. Breast. Kumalat na lang. Tumayo siya sa kanyang pananampalataya, hindi nagpakimo. Pero stage 2 cancer, kaya alam po ninyo, talagang hihingi ka ng patnubay sa Panginoon eh. Minsan, talagang, kaya lang, hindi natin pwedeng questionin ang pananampalataya ng tao. Kung kaya niyang manampalatayang hindi siya ikikimo, so be it. Pero kung hindi mo pa kayang panampalatayanan yung ganong level ng paniniwala, magpakimo ka. Walang masama po doon eh. Hindi mo binabiolate ang iyong pananampalataya. Conviction po kasi yan eh. Conviction. Kaya lang talagang ganun. May iba-iba. Iba-ibang sukat ng ating pananampalataya. Pero hindi natin nilalabag ang prinsipyo ng pananampalataya. Meron tayong kapatid, umuwi din sa Panginoon sa edad na 53. Apo, matagal na detect na may sakit, hindi nagagamot. Ayaw uminom ng gamot. Sa edad na 52 o 53, umuwi sa Panginoon. Paniniwala niya, ang Panginoon ang aking manggagamot. Kaya po kahit sumasakit ang ngipin, di pinapabunot. Tinitiis. Kasi ang Panginoong Yesus daw ang manggagamot. Alam po ninyo, hallelujah, maging matalino po tayo sa pag-handle ng salita ng Diyos. Maging matalino po tayo sa pag-handle ng pananampalataya. Apo, walang binabiolate yung pananampalataya mo kung hanggang ganon ang kaya mong paniwalaan. Pero kung hindi pa, inom ka ng paracetamol. Amen? Amen? Amen. Uminom ka ng paracetamol. Hallelujah. So lapit po yung babae sa propeta.
Paglapit ng babae sa propeta, tinanong kaagad siya ng propeta. Sabi ng propeta, "What shall I do for you?" Anong magagawa ko para sa iyo? Anong magagawa ko para sa iyo? Parang gustong sabihin ng propeta, wala akong magagawa, pero ang Panginoon may magagawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang tao walang magagawa, pero ang Panginoon may magagawa. Ano man ang sitwasyon ng buhay natin ngayong umaga, ang tao kapos sa kaya niyang gawin, pero ang Diyos, lahat ay magagawa. Mapangyayari ng Panginoon ang lahat ng bagay, lalo na kung ikaw ay sumasampalataya. Mapangyayari ng Panginoon ang lahat ng bagay kung ikaw ay sumasampalataya. Hallelujah. So what shall I do for you? Anong gagawin ko para sa iyo? Hallelujah. Expecting na yung babae may magagawa yung lingkod ng Panginoon. Wisdom from God, guidance ng Panginoon siguro. Sabi niya, "Tell me, what have you in the house?" Ano ang meron ka sa bahay ninyo? Anong meron ka sa bahay ninyo? So sumagot yung babae, sabi ng babae, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil. Wala po ako maliban sa isang bote ng langis." So bakit po isang bote na lang ng langis? Wala na siyang furniture, wala nang 55 inches na Hisense, wala nang karaoke, wala nang microwave, wala nang rice cooker, wala nang boombox. Wala na. Yung cellphone na iPhone 16 Pro Max, nabenta na. Wala na po. Yung Galaxy S26 na darating pa lang, wala na rin. Pati yung relos na iWatch na 78,000, nabenta na. Hallelujah. District engineer kasi dati yun yung babae. Wala na siyang pag-aari kung hindi isang boteng langis. So it is possible that the widow's late husband got his subsistence from the oil obtained from an olive grove. And that there have been a failure of crop for a year or two because the widow borrowed from her neighbors not just a few but quite, hallelujah, a lot of empty vessels. Nobody have oil, so there is a lot of empty vessels they could possibly get. So ang sabi po, kapag i-observe po natin, bakit jar of oil na lang, tapos kasi, talagang nagkaroon ng nagkaroon ng corruption po talaga eh. Nagkaroon talaga ng corruption, maniwala kayo. Hindi natapos yung mga proyekto eh. Hindi ako makamove on. Hallelujah. Hindi ako makamove on. Hindi natapos. Kawawanan yung mga batang nalulunod na nalalaglag sa mga manhole. Pag walang takip, hallelujah. Pati yung takip, kinukurap, maniwala ka. Pati ba naman yung takip ng manhole? Amen, hallelujah. Kawawang Pilipinas. Kawawa talaga. Hallelujah. Amen. Tulungan niyo po ako, hindi ako makamove on eh. So, nagkaroon ng taghirap. At ang sabi po, anong meron ka sa bahay mo? Wala na po. Wala na po. Nabenta na yung mga bakal eh. Wala na po, nabenta na. Pati yung mga 16mm, nabenta na po. Hallelujah. So sabi ng propeta, go outside. Go outside. Borrow vessels from all your neighbors. Empty vessels. And not too few. So sabi ng propeta, eto gawin ninyo. Kayo ng dalawang anak mo, ikaw, pumunta kayo sa mga kapitbahay, manghiram kayo ng mga boteng walang laman. At ang true enough,
Palibasa, wala na ring mga laman yung bote ng mga kapitbahay nila dahil nagkaroon ng taghirap, ang dami nilang nahiram na mga bote. Assuming na kaya ang dami nilang nahiram na mga empty vessels ay sapagkat wala na ring laman ang botelya, ang lalagyan ng langis ng maraming mga kapitbahay. So ang dami nilang nahiram na mga empty vessels. Tapos ang sabi po, pag nakahiram kayo ng marami, humiram kayo ng marami, wag lang konti, humiram kayo ng marami. Pagkatapos, pag nakahiram na kayo ng marami, ipinid nyo yung inyong pinto, wag kayong magpapapasok. Lagyan nyo yung pinto ninyo na no trespassing. Business is now in session. Isara nyo yung pinto. Huwag kayong magpapapasok. Bakit ipinasara yung pinto? Kasi pagtatawanan sila ng mga kapitbahay. Lilibakin sila ng kapitbahay nila. Uusigin sila ng kapitbahay nila. Kung ano-anong negative things ang sasabihin laban sa kanila. Baka mag-alinlangan pa sila sa pwedeng gawin ng Panginoon, pinasara yung pinto. Alam niyo, may panahon at pagkakataon na isasara niyo ang pinto sa mga negatibong sasabihin ng mga kapatid at kapwa ninyo sa inyo, baka maapektuhan ang pananampalataya niyo sa Panginoon. Huwag kayong magpapapakinig sa sabi-sabi ng mga kung sino-sino lang. Baka maapektuhan at madamay ang inyong paniniwala sa Panginoon. Dudumihan ng dudumihan, lalasunin ng lalasunin ang inyong matinong pananampalataya at dadayain ng mga kapitbahay para lamang kayo mapag-alinlangan sa inyong paniniwala. Kaya kung may panahon, isara ninyo ang inyong puso sa pag-aalinlangan, isara ninyo ang inyong puso sa kung ano-anong lasong sinasabi at magtiwala kayo sa pwedeng gawin ng Panginoon para sa inyo. Hallelujah! At may gagawin ng Panginoon para sa atin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo masyadong magpapapakinig. Amen? Sara natin ang pinto ng ating puso at maniwalang may magagawa ang Panginoon para sa atin. In Jesus' name. So, shut in the door. Shut in the door. Hallelujah. Tapos, pag nakasara na yung pinto, ang sabi po, praise God. Kunin niyo yung mga empty vessels, tapos punuin ninyo. Pag napuno na yung isang bote, iset aside. Pagkatapos punuin uli yung isang bote, iset aside. Ganun ang gagawin ninyo. So ang kailangan nyo lang, empty vessels. What you need for this miracle is an empty vessel. What you need for this miracle this morning is an empty vessel. For as long as there are empty vessels available, God can make a miracle. Hanggang merong mga sisidlang ready na magpapuno, pupunuin tayo ng ating Panginoon. Hanggang available, may available na empty vessel, maniwala kayo, hallelujah, may magagawa ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng propeta, kahit anong size, of different sizes, different kinds of vessels, gaano man kalaki, ano man ang itsura, saan man manggaling, basta manghiram kayo, iba-ibang itsura, iba-ibang laki, kung saan manggaling, kung sa kapitbahay, kung sa mga di kalayuan, basta ang mahalaga, empty. Sabihin nyo nga, ang mahalaga, walang laman. Walang laman. Tanong, ano makikita nyo sa walang laman? Wala. Pero gaano karami ang pwedeng ilaman sa walang laman? Marami. Alam niyo minsan, eto ang totoo, mas mainam pa yung ina-acknowledge na ako'y walang laman. Kasi mas maraming pwedeng ilaman
ang Panginoon sa mga nagsasabing ako'y walang laman. Kaysa sa nagpapanggap na maraming alam, na maraming laman. Yung pala'y wala. Kaya wala nang mailaman eh. Mas gusto ng Panginoon lumapit ka in your emptiness. Mas gusto ng Panginoon ang lumalapit sa Kanya yung umaamin. Kailangan nila ang Panginoon. Come with your emptiness. Come in your emptiness. Meron pong nagpatotoo sa akin, sabi niya, Bishop, sabi niya, lately, itong mga araw na nagdaan, pinipilit kong madagdagan ang aking income. Pero lalo akong nauubusan. Hindi kaya dapat lumapit ako sa Panginoon in my emptiness at hayaan ko na lang siya ang pumuno sa lahat ng aking pangangailangan. Hallelujah! Sabay iyak sa Panginoon. Come in your emptiness. Hindi mahalaga kung anong size, kung saan galing, kung anong itsura ng vessel. Ang hinahanap lang sa atin ay lumapit tayo in our emptiness. At ang taong empty magsasabing, kailangan kita, Panginoon. Nagawa ko na ang lahat. Nasubukan ko na ang lahat. Nai-apply ko na ang lahat. I have exhausted all my means. And yet I'm still empty. Why not come to the Lord in your emptiness and allow the Lord to fill your cup? And believe me, when He fills you, He will fill you to the overflowing. Laging umaapaw. Laging masagana. Kaya lang lumapit tayo sa Kanya ng tapat at sabihin natin, hiwalay sa iyo, wala akong magagawa. Ako'y lumalapit as an empty vessel. At yan ang nangyari, lahat ng empty vessels na puno, basta available lang. Alam niyo ba na ang hinahanap lang ng Panginoon sa atin ay empty vessels na available? Empty vessels na available. So pinuno yung mga bote. Nung wala nang available vessel, huminto na ang langis. May problema ba sa pag-supply ng langis? Wala po. Nasaan ang problema? Sa availability ng empty vessel. So, hindi magkukulang ng supply ng langis ang ating Panginoon. Hindi magkukulang ng supply. Magkukulang lang ng mga empty available vessel. At maniwala kayo, it's about time. Napapanahon na po na tayong lahat ay maging available sa ating Panginoon. At kapag available tayo sa Panginoon, walang problema sa kayang isupply ng Panginoon para sa ating lahat. As long as we are available. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang problema sa kayang gawin ng Panginoon. Basta maging available lang tayo. At maging available na empty vessel. I am about done. Hallelujah. Napakasimpleng mensahe, ano po? Pero alam nyo, itong hinahanap ng Panginoon. Daming mga tao, puno na ng kaalaman. Social media, puno na, hallelujah. Kaya hindi tayo kaya hindi natin maranasan talaga yung malayang pagkilos ng Panginoon. Pag lumapit tayo sa Panginoon, punong-puno tayo. Katalinuhan, kayabangan, kalakasan. Samantalang nakikita ng Panginoon, lahat ng yan, wala. Ang kailangan mo ako. Ako ang kailangan mo. Lumapit ka sa akin. Aminin mong lahat ng meron ka, walang kabuluhan kung wala ako. Lahat ng meron ka, walang kabuluhan kung wala ako. Hallelujah. Mauuwi lang na masisequester yan. O di kaya pag kumilos ang amlak, ito na naman, hallelujah.
Anti-Money Laundering Council, hallelujah. Lahat ng pinaghirapan mo, amen. Dali lang mawala eh. Madali lang, pwedeng i-freeze kasi eh. Amen, bakit ba tayo napupunta ron? So mga kapatid, ang kailangan lang available vessel. Will you be available this morning? And will you always be available to God as an empty vessel? Of different sizes. Huwag niyong i-compare yung vessel niyo sa iba. Kahit anong size, kahit gaano kalaki, kahit anong itsura, basta available ka, may magagawa ang Panginoon para sa atin. Tapos, hallelujah, nang wala nang paglagyan, sabi nung nanay, meron pa ba? Sabi nung dalawang anak, wala na po. So, nung wala na, dahil wala nang available, nung wala na, pumunta sila sa propeta, sabi sa propeta, wala na po, puno ng lahat. O sige, ipagbili nyo yung mga bote, yung langis. Tapos kung magkano yung utang ninyo, bayaran nyo yung utang ninyo, tapos yung surplus, yung overflow, magmula dyan, hindi na kayo magugutom, hindi na kayo magkukulang, hindi na kayo mauubusan ng supply. Alam niyo po, ang nakita ko po dito sa problema nila, problema ng biyuda, hindi sinabi ng propeta na sasamahan kita. Maggagarantor ako sa iyo. Pakikiusapan natin yung pinagkakautangan mo. At magmamakaawa tayo. Yan ang gagawin natin. Yan bang sinabi ng propeta? Hindi po eh. Kasi alam po ninyo, may mga creditor na hindi tumatanggap ng awa. May mga creditor na hindi tumatanggap ng pagmamakaawa, ng pamamalimos. May mga creditor na para ka lang mapalaya, kailangan mong may gawing ibayad. At pag nagbayad ka, hindi awa, nagbayad ka, patatawarin na kita. So hindi sinamahan ng propeta yung babae para humingi ng mercy. Hindi alam ng propeta, kailangan may gawin tayo. Kailangan may ibayad tayo. Kailangan may bagay na ibabayad. May pera na ipambabayad para ang dalawang anak mo ay mapalaya. So, ang ginawa ng propeta, sabi niya, benta mo yung langis. Benta mo. Lahat ng mapagbentahan, kunin mo yung napagbentahan, tapos kwentahin mo yung utang mo, pagkatapos bayaran mo yung utang mo, at kung ano yung matira, mabuhay kayo sa overflow. Mamuhay kayo sa overflow. Mamuhay kayo with the remaining surplus. Overflow. Hallelujah. At yan nga po ang nangyari. Kaya po nang mabayaran nila yung kanilang utang, mula po noon ang mag-iina at ang dalawang anak ay pinalaya na. So we now apply the message. I-apply natin yung mensahe sa atin ngayon. Bago tayo mag-communion. Kung ang babae ay may malaking pagkakautang na walang pwedeng ipangbayad kung hindi ang maging alipin. Hindi pwedeng magmakaawa, hindi pwedeng mamalimos. Kung hindi kailangang may magbayad. At pag nabayaran, bayaran ng buo. At pagkatapos ay mamuhay sa labis-labis. Hindi kaya ang Panginoong Yesus ay ang siyang nagbayad ng ating mga pagkakautang. Walang sino man sa atin na nagkautang na kaya niyang bayaran ng kanyang utang. We owe a debt we could not pay.
Meron tayong utang na hindi natin kayang bayaran. Na ang tanging pambayad sa utang natin ay maging alipin kay Satanas. Maging alipin sa kasalanan. Maging alipin sa ating pagkakautang. Kahit anong gawin ng taong bayaran, mauubos ang lahat ng iyong pinaghirapan, hindi sasapat sa laki ng utang na na-incur natin dahil sa ating mga kasalanan. Maniwala po kayo. We owe the debt we could not pay. He paid the debt. He paid the debt we owe unto Him. Diba yung kanta natin uli? He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Tayong lahat, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakamaliit, pinakabunso, lahat tayong may pagkakautang. At itong utang natin ang nagpapahirap sa buhay natin. Walang kapayapaan, walang kaayusan. Lugmok, in despair. Nasa which end corner, no more resources. At that bottom rock, wala tayong magawa. Salamat sa grasya ng Panginoon. Kung hindi sa grasya ng Panginoon, hindi magpipresinta ang Panginoong bayaran ng ating mga pagkakautang. Si Jesus ang naging kabayaran. Alam ba ninyo na si Jesus ay ang naging empty vessel? Maaaring hindi kayong maniwalang si Jesus ay empty vessel. Walang makapagbayad eh. Walang makapagbayad. What we need is an empty vessel. Available empty vessel. Naghanap ang Diyos sa sanlibutan ng pwedeng magbayad ng utang ng tao. Wala siyang nakita ni isa, wala. No one is righteous, no, not even one. Romans chapter 3 verse 10. At dahil walang makitang pwedeng magbayad, ang Panginoon nagpresenta mula sa kalangitan, bumaba at nag-apply bilang empty vessel. Ginawa niyang available ang kanyang sarili. At nang siya'y bumaba sa lupa, bumaba siya as an empty vessel. Ang malinaw po yan, Philippians chapter 2. Ang sabi sa Philippians chapter 2, maging katulad tayo sa pag-iisip sa Panginoon. Hallelujah, Philippians chapter 2. Tingnan nga natin, Ate Chelisa. 2:5 hanggang 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation. Alam niyo po yung ibig sabihin ng made Himself of no reputation, galing sa Greek word na kenoo, nang ibig sabihin, He emptied Himself. He made Himself of no reputation means empty vessel. Kasi si Jesus ay bumaba sa lupa as an empty vessel. Ginawa niya ang kanyang sarili na available para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat na naghahanap ng solusyon sa napakalaki nating problema at pagkakautang. May naging available na empty vessel. Ang pangalan niya ay ang Panginoong Hesus. Hindi niya inaring kapantay ng Diyos. Sabi ng iba, hinubad daw ang kanyang pagkadiyos. Hindi po. Hindi niya kanya hinubad ang kanyang pagkadiyos nang magkatawang tao siya. Ginawa niya lang empty ang kanyang sarili sa kanyang karapatan bilang Diyos. He emptied Himself to be equal with God. Naging empty vessel. Pero alam niyo po ba itong empty vessel na si Jesus? Empty lang kung titignan natin, pero siya'y punong-puno ng pag-ibig. Empty lang kung titignan natin, pero siya'y punong-puno ng Ama. Punong-puno ng kapangyarihan.
punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng awa, at higit sa lahat, punong-puno ng grasya, at punong-puno ng katotohanan. He emptied himself, yes, but in his emptiness, he is so filled with love. He is so filled with compassion. He is so filled with grace. Empty lang siya as God. Pero ang kanyang sarili punong-puno ng awa sa iyo at sa akin na hindi na makausad. Ginawa na ang lahat, bigo pa rin. Ginawa na ang lahat, empty pa rin. Kaya dumating ang Panginoong Yesus. At nang dumating siya, empty, pero siya'y punong-puno ng lahat ng pangangailangan mo. Hallelujah. Kaya kalabitin mo nga katabi mo, sabihin mo uli, kailangan mo ang Panginoong Yesus. Kailangan natin ang grasya niya. Amen. So si Jesus po yan. Siya lang naman talaga yung taong nabuhay, hallelujah, na nakaganap ng lahat ng hinihingi ng kreditor para mabayaran ng lahat ng utang natin eh. Siya lang po. Wala nang ibang pwedeng makapagbayad sa kreditor natin maliban ng Panginoong Yesus. Wala po. Maghanap ka ng pwedeng magbayad sa utang mo, wala. Pero si Jesus, siya lang yung makakatupad, makakamit ng requirements para ma-justify tayo sa ating mga pagkakautang. Kaya ang sabi po sa Romans 3:21, hallelujah, ang linaw po, ang sabi sa Romans 3:21, ginastify tayo ng ating Panginoon, all because of His grace. Just like the woman, we need the grace of God. Kung ang babae, hallelujah, just like the woman, we need the grace of God. At ang sabi po, hallelujah, si Jesus lang ang pwedeng magbayad. Kasi siya lang ang pwedeng mag-meet ng demand na kailangan. Romans 3:21 nga tayo, Romans 3:21, we have been justified. Parang we have been justified. Meron ba tayo, Ate Chelisa? Meron 21-26. But now, the righteousness of God apart from the law is revealed. Being witnessed by the law, hallelujah, for all have sinned. Lahat tayo nagkautang, fall short of the glory of God. But being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Papasok na po tayo sa communion. So ang sabi po, sa pamamagitan ng katubusan ng Panginoong Yesus, tayo pong lahat ay i-declare na wala ng utang. Sabi mo nga sa iyong katabi mo, wala ka ng utang. Ang nagbayad ng utang mo ay ang grasya ng Panginoon. Tanong, nagmakaawa ba si Jesus kay Satanas para mabayaran ng utang? Nagmakaawa ba si Jesus kay Satanas para patawarin tayo sa ating mga utang? Nagmakaawa ba si Jesus sa Ama para patawarin tayo sa ating mga pagkakautang? Hindi po eh. Bakit hindi siya nagmakaawa? Kasi hindi sapat ang tayo'y humingi ng awa para tayo patawarin sa ating mga pagkakautang. Are you following me? Hindi sapat na magmakaawa ka sa Panginoon. Hindi sapat na magmakaawa tayo kay Satanas para mabayaran ang utang ng ating mga kasalanan. Hindi sapat na saktan mo yung iyong sarili. Magpenitensya, magpakasakit, mag-ayuno, magdasal ng paulit-ulit, magdasal ng paluhod mula sa pinto hanggang dambana, magnobena, magrosaryo, hallelujah, at kung ano-ano pang gagawin natin
para kaawaan tayo ng Diyos sa ating mga utang na kasalanan. Hindi pwedeng gamitin ng mercy. Hindi pwedeng i-apply ang mercy sa pagkakautang natin sa ating kreditor. Hallelujah, sa ating kasalanan. Kailangan may ipagbili, kailangan may ibayad. At ang tanging naging kabayaran para sa lahat ng utang natin at ideklarang tayo'y wala ng utang at pinawalang sala, ay ang maghandog ang Panginoon ng kanyang sarili, maghandog ng kanyang dugo at mamatay sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang kamatayan lang ni Jesus at dugo niya ang makatutubos sa ating lahat sa napakalaking pagkakautang sa ating mga kasalanan. Sabihin nyo nga, I am not mercified, I am justified. Ewan ko kung ating silitas, kung may English na mercified, wala ano? Hindi ako kinahabagan, ako'y pinawalang sala. Hindi lang nahabag ang Diyos sa atin. Binayaran ni Jesus ang utang natin. At nang bayaran ni Jesus ang utang natin, dineklara niya, it is finished. At ang ibig sabihin ng it is finished, tetelestai, tatlong salita. Military term, pag sinabing tetelestai, it is finished, it is a military term. Ang digmaan ay napagtagumpayan ko na. It is finished. The battle has been won. Pangalawa, pag sinabing it is finished, tetelestai, ginagamit sa terminology ng korte. At ang sasabihin sa korte, wala ka ng sala. Pinawalang sala. Hallelujah, declared not guilty. Tetelestai. Pangatlo, ginagamit sa business term. Hallelujah. At sasabihin, lahat ng utang mo, bayad na, walang natira, ni sentimo, lahat bayad na. Tawag doon, tete, les, tay, it is finished. So nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi nagmakaawa. Binayad niya ang kanyang sarili. Binayad niya ang kanyang dugo. Yung iinumin natin, alaala ng kanyang dugo. Yung kakainin natin, alaala ng kanyang katawang inialay. Sapagkat hindi maaaring magmakaawa, kailangang may ibayad. At ang ibinayad, ang Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Anong oras na? 3 minutes pa. Andiyan pa po kayo? Amen. Are you blessed? Amen. Ako po napagpapala eh. Hallelujah. Kaya maniwala kayo, bayad na tayong lahat sa utang natin. At ang nagbayad, hindi awa. Ang nagbayad, mismo ang ating Panginoong Yesus. Binayad niya yung kanyang katawan, binayad niya yung kanyang dugo. Amen? At nang ibayad niya, pinahayag niya, bayad na. Bakit siya lang? Ang sabi po, pagpatuloy nga natin yung pagbasa, meron akong nakalimutan eh. Ang sabi, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood. Ang ibig sabihin po ng propitiation by His blood, propitiation means to appease or to satisfy the wrath of God concerning sin. So ang sabi po dito sa binasa natin, si Jesus lamang ang naging propitiation sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ibig sabihin ng propitiation, ang nakasatisfy lang, ang nakapagpalugod, nalugod,
na kinalugdan, tawag apis. Apis ay kinalugdan o nakapagpalugod, nakapagpasatisfy, nakabayaran, hindi awa, hindi mercy. Kung hindi naghandog, nagbayad ng dugo at kanyang katawan. May lugar sa mercy. Pero dito sa puntong ito, para mabayaran ang utang mo, hindi sapat ang mercy. Kailangan may pambayad. Meron ba kayong pinagkakautangan ganyan? Meron po kayong pinagkautangan ganyan? Yung lahat na ginawa mo para magmakaawa, ang sabi ng creditor, hindi uubra yan. Hindi uubra yan. May ibenta ka. May ipagbili ka. Kung kailangan, ipagbili mo yung kaluluwa mo. Mabayaran mo lang ako. Hindi pwede sa akin ng mercy. May ibabayad ka. Yan po ang totoong nangyari sa atin. Hindi ubra kay Satanas ang mercy. Hindi ubra sa Diyos yung justice. Hihingi ka lang ng awa. Ay, yung sinasabi na nga ba, magkumpisal ka lang na magkumpisal. Patatawarin ka na. Hindi po. Kailangang may magbayad. Ngayong umaga, aalalahanin natin yan. Nagbayad si Jesus. At alam po ninyo, nang magbayad si Jesus ng kanyang dugo, hallelujah, hinintay niya ang bawat isa sa atin na mga empty vessel na lumapit sa kanya. Sino pong naniniwala? Pag ikaw ay puno, hindi ka makasusumpong ng biyaya niya. Sapagkat ang pinupunuan ng grasya niya ay ang mga taong magsasabing, kailangan kita. If you want to be filled with His grace, you come to the Lord as an empty vessel. Lumapit tayo ngayong umaga bilang mga empty na mga lalagyan. Because God can only fill us with His grace if we will come in our emptiness. Kalimutan mo yung iyong katabi. At individual tayong lalapit. At lalapit tayo na tayo'y empty. At pag tayo'y lumapit sa Panginoon as an empty vessel at available lang tayo, maniwala kayo, pagpapalain tayo ng grasya niya. At kapag tayo'y pinagpala ng grasya niya, laging umaapaw. Laging sobra. Bakit umaapaw? Para dumaloy yung biyaya natin sa iba. Para dumaloy yung grasya natin sa iba. Pag pinuno ka, hindi niya papayagang mapuno ka lang ng sapat. Pupunuin ka niya to the overflowing. At kung bakit to the overflowing, marami pang mga empty vessels dyan na naghihintay sa iyo. Marami pang mga empty vessels sa mga kapitbahay natin na nag-iintay sa grasya ng Panginoon na nasa atin. Amen! Hallelujah! Gusto nyo bang maging daluyan kayo ng grasya sa iba? Gusto nyo po maging channel kayo ng grasya sa iba? Marami po yung kapitbahay natin empty. Kailangan ng grace. Bago po ako mag-pray sa ating communion, nung isang araw, na-invite po ang The Life Giver Church, tayo, na mag-speak sa convention, kauna-unahang pastoral convention, ng isang gawain na nang ipinanganak sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Pinanganak po sa Riyadh, sa Saudi Arabia. Nag-uwian po ang karamihan ng mga pastor, nag-for-good po sila. May mga naiwan pa doon, pero nag-for good po sila dito sa Philippines, sa iba't ibang panig ng bansa. Nang umuwi sila, nag-for good, hindi na babalik ng Saudi, hindi na babalik ng Riyadh, nag-put up sila ng kanilang mga simbahan. Nakabuo sila ng isang gawain, ang pangalan po, Great Commission International Ministry. For the first time after 10 years na mabuo yung kanilang gawain,
nag-convention po sila. And praise God, tayo po ang na-invite na maging pangunahing speaker sa kanilang kauna-unahang pastoral convention. Mga seniors na po, mga may edad na. Meron lang mga siguro ilang kabataan, pero bilang sa kamay. Karamihan, mga seniors. Nag-minister po tayo sa kanila. Kahit man hindi sila ganong karami, pero marami na rin, kahit hindi ganong karami. Alam niyo po, nung nag-minister tayo sa kanila, uhaw na uhaw sila. Uhaw na uhaw sila. Kahit man nakakapagod, kahit man, halaliya, umagaw ng mahalagang panahon, hindi po kami nang hinayang. At ang ikinasaya po namin, halos lahat ng mga senior pastor ay lumapit sa Panginoon empty. Nakita ko sa kanila, empty sila eh. At dahil empty sila, pinuno sila ng Panginoon. At naging napaka-successful po ng kauna-unahang pastoral convention. Simply because they come to the Lord empty vessel. Mga pastor na naghahanap sa Panginoon. Mga pastor na gustong sumagana sa grasya. Pagkatapos uuwi na kami, hallelujah, may lumapit pa sa amin, may lumapit pa sa akin. Bishop, we have been in the ministry for almost all of us 30 years. But we have never yet received the message. Ngayon lang namin napakinggan ang mensaheng ito. At Bishop, sabihin mo sa amin, ano pa ang dapat namin gawin? Ano pa ang dapat namin gawin? Alam po ninyo, itong mga empty vessel na pinuno, gusto nila maging dispenser sila. At mag-transcends from them yung grace ng Panginoon sa iba. Kaya maniwala kayo, hindi na lang tayo ang binibiyayaan ng grasya niya. Marami pa tayong mga kakilala na empty. Ang prayer ko, maging daluyan tayo at maging channel tayo ng grace ng Panginoon para sa kanila. But today, let us come to the Lord in our emptiness. Let us bow our heads. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami sa napakasimpleng mensahe na nagpapaalala sa amin sa gitna ng aming mga pinagdaraanang samot-sarit, iba't ibang pagsubok. May ilan sa amin na baon sa utang, hindi halos makabangon. May ilan sa amin kamamatay lang ng mga mahal sa buhay. May ilan sa amin may problema sa mga magulang. May problema sa kanilang pamilya. May problema sa kanilang kabuhayan. Marami sa amin nasa desperate na kalagayan na hindi namin malaman kung saan kami pupunta. Wala na kaming resources. Wala na kaming alam. Exhausted na. But one thing is sure, nalalaman mo ang kalagayan namin. At alam na alam mo kung ano ang kailangan namin. Lumalapit kami sa iyo, aming Ama. In our emptiness, hindi kami pwedeng magmalaking matalino kami, malakas kami, mayaman kami, matatag kami. Ang nais mo'y lumapit kami na honest at sabihin sa iyong kami ay empty. Iwalay sa iyo, Panginoong Yesus, wala kaming magagawa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, we
We are coming to you in our emptiness. And we can get nothing out of our emptiness. But you can fill in with so much and you can put in so much in our emptiness. At alam namin, kapag empty kami, lalong kayang-kaya mong punuin kami ng grasya mo. Undeserving yet, we can receive your grace. At kapag grasya mo, hindi pinaghirapan namin kung hindi pinaghirapan ni Kristo. Hindi ka nagmakaawa, Panginoon, para kami mapatawad. Hindi ka nanikluhod at nagmakaawa para kami mapatawad at mapawalang utang kung hindi ibinayad mo ang iyong sarili. Binayad mo ang iyong dugo, binayad mo ang iyong katawan. Inihandog mong kusa ang sarili mo para sa amin. Salamat, Panginoon. Ito'y hindi lamang para takpan ang kasalanan at utang namin, kung hindi para alisin. Kapag kami malaya at pinawalang utang na, pinawalang sala na, makapamumuhay kami sa surplus ng iyong grasya. Ibig sabihin, pagkatapos na maideklarang wala ng sala, wala ng utang, we can now enjoy the overflowing grace. Kapag overflowing, hallelujah, sa bawat araw ng buhay namin, mararanasan namin ang grasya mo. In Jesus' name. So sa umaga pong ito, sa aming pagko-communion, sa aming pagkain ng tinapay, maalala namin ang iyong katawang nasugatan. Nasugatan para kami na may sakit ay iyong mapalaya. Ang iyong dugo, nire-represent ng saro ng Diyos, iniaalay para kami mapatawad at matubos, mabayaran sa mga utang namin. Salamat po, Ama. Sa umaga pong ito, basbasan mo po ang tinapay at ang juice. At sa aming pakikibahagi, makinabang po kaming lahat sa pagpapala ng Holy Communion. Salamat po. Gagawin naming may pananampalataya, hindi lang dahil obligasyon, gagawin naming may buhay, may kahulugan, may pananampalataya. Sanctify the bread and bless the wine. In Jesus' name, amen and amen. Noong gabi, bago ipagkanulo ang Panginoong Yesus, dumampot siya ng tinapay. Kanya itong itinaas, pinagpasalamat. Pagkatapos pinagpira-piraso niya, kanyang sinabi, ito ang aking katawan, binibigay ko sa bawat isa sa inyo. Sa tuwinang inyong kakainin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Lalahanin po natin ang katawang nasugatan, mga latay, pang tayo'y gumaling. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na inialay mo ang iyong katawan. Hindi ka nagmakaawa. Hindi ka na malimos. Hindi ka na nikluhod. Basta lang kami kaawaan at patawarin. Ibinigay mo ang iyong katawan. Hinayaan mong saktan at sugatan para kami na may sugat ay totoong iyong pagalingin. Salamat po. Sa mga latay mo, Jesus, magaling na kami. In
Jesus' name. Kaya hindi naman pagkatapos na maghapunan, dinampot ni Jesus ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ay ang bagong kasunduan, pinagtitibay ng aking dugo, sa tuwin ng inyong iinumin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Inamin po natin. Sapagkat sa tuwin ang kakanin niyo ang tinapay na ito at iinom kayo sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon. In Him, we have redemption through His death, through His blood, even the forgiveness of all our sins, according to the riches of His grace. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, kamatayan, tayong lahat ay tinubos, pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mayamang grasya. In Jesus' name, you too. Amen. Hallelujah. You that is done. You tore the veil. Shed for me, there's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross, at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa ngalan ng aming manunubos, tagapagligtas, Panginoong Hesus. Sa kapangyarihan at pangunguna ng iyong Spiritong Banal, nagpapasalamat po kami sa mensaheng aming pong napakinggan ngayong umaga. Papasalamat po kami sa napakasimpleng salita na nagpapahayag ang iyong hangad ay ang lumapit kami bilang mga available na sisidlan, handang tumanggap ng grasya mo hanggang sa umapaw ito. Salamat po, Panginoon. Lumalapit kami in our emptiness. Hallelujah. We can get nothing from out of it, but we can fill in with so much. You can put in so much from that into that empty vessel. Salamat po, Panginoon, na maraming at sa umaga pong ito, patuloy mo pong pagpalain ng iyong mga anak, uuwing matibay, malakas, uuwing may dagdag na panibagong antas ng pananampalataya. Bless mo po ang bawat isa sa amin. Sa gagawin po naming pagbibigay, dalangin po namin makapagbigay po kami ng aming mga ikapo, ng aming mga offerings, ng aming grace offering, hindi lamang bilang pananagutan o obligasyon, kung hindi bilang pasasalamat. Ikaw pa rin ang may-ari ng mga bagay na tinatangkilik namin. Ikaw pa rin ang may-ari ng aming bahagi ng pagpapalang tinatanggap. Bigay naming masaya, bigay naming malaya.
At payamanin mo po, pasaganain mo po, multiply mo po mga binhi, at dalangin kong mag-umapaw sa masaganang biyaya ang iyong mga anak. As we give today, we will give from out of a cheerful, hallelujah, loving spirit. In Jesus' name, amen and amen. May conclusion pa, nakalimutan ko eh. Hindi po. Ang gusto ko lang pong ipaalala, take away natin. Dahil sa grasya, dahil sa oil, can we say that oil is the grace of God? Yung oil, walang problema sa oil eh. Walang problema sa oil. Dadaloy ng dadaloy ng dadaloy ng dadaloy. Ang oil, walang limit. Mahihinto lang pagka wala ng available empty vessel. Pero there is no lack concerning oil. So parang there is no lack concerning grace. Sino pong naniniwalang walang kapusan ng supply sa grasya ng Panginoon? Wala po. Napakasagana ng grasya niya eh. Tuloy-tuloy. Oversupply nga eh. Abundant. Kaya lang, wala yung available empty vessel eh. Na gustong sanang tumanggap ng grace. So dahil sa oil, dahil sa grace, nabayaran ng widow ang kanyang utang. Dahil sa grasya ng Panginoon, nabayaran natin ang lahat ng ating utang. Dahil sa grasya ng Panginoon, pinawalang sala na po tayo. Dahil sa langis ng kanyang grasya, dineclare tayong lahat ay pinagpala na. Amen po? So yan po yung unang nangyari. Yan yung unang ginawa ng langis. Binayaran ng utang. Ang ginawa ng grasya, binayaran ng utang natin. Amen? Natapos ba sa pagbabayad lang ng utang? Natapos po sa pagbabayad lang, natapos lang ba na born again ka? Kasi yung grasya ginamit para ma-born again tayo eh. Yung grasya ginamit para mabayaran yung utang natin, tapos ma-born again tayo. Natapos ba doon? Hindi po eh. Sa bawat araw ng buhay ng balo at saka ng dalawang anak, tuloy-tuloy na umagos yung grasya. Hindi na sila nagkulang uli. Sino pong naniniwala? Pagkatapos bayaran ni Jesus ang lahat ng utang natin by grace, patuloy pa rin siyang nagsusupply ng grace. Ngayon, bukas, araw-araw, at sa lahat ng aspeto ng buhay mo, nagsusupply pa rin siya ng grasyang kailangan mo para hindi ka nakapusin kahit kailan pa man. So meron na pong oversupply ng grace. Sabi mo nga sa katabi mo, mula ngayon, bukas, susunod na araw, sa pagdating ng rapture, hindi tayo kakapusin sa masaganang daloy ng grasya ng ating Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon.